Magkano ba talaga ang solar setup para mapatakbo ang dalawang aircon? 300k ba? 400k? O mas bababa? At higit sa lahat, worth it ba? Napansin mo ba ngayon para ang bilis tumaas ng bill ng kuryente? Lalo na kung gumagamit ka ng aircon. Kahit isa pa lang ramdam mo na agad. Paano pa kung dalawa ang aircon mo? Halos buong gabi naka-on. Tapos may ref ka pa, electric fan, ilaw, minsan umabot ng libong-libong piso ang bill. Kaya marami ngayon ang nag-iisip, worth it ba magpa-solar? Magkano ba talaga ang kailangan para magpatakbo ang dalawang aircon gamit ang solar? At dito, madalas nagkakamali ang iba. Akala nila mura lang pero kulang pala ang setup. Kaya sa video na ito, i-breakdown natin lahat para malinaw kung kaya ba ng budget mo. Ngayon guys, para hindi tayo manghula, i-breakdown natin ang actual load. Electric fan 60 watts, tatlong piraso around 180 watts, refrigerator around 150 watts, aircon number 1 around 1300 watts, aircon number 2 850 watts, aircon number 3 around 570 watts, lights around 100 watts, TV and router around 100 watts combined. So total around 3,250 watts. Dito pa lang makikita mo na gaano kalakas ang consumption. Kaya kung maliit ang battery, hindi talaga tatagal. At ngayon, since alam na natin ang total load, kung ang total load mo sa bahay around 3,250 watts, ang next question, anong inverter ang bagay dito? Sa ganitong load, 6 kW hybrid inverter ang magandang option. Bakit hindi 3 kW lang? Kasi kailangan may allowance, lalo na may start-up load ang aircon. Ang maganda sa hybrid, pwede siyang on-grid kahit walang battery, at pwede rin off-grid kung gusto mo mag-add ng battery later. Ano ba ang hybrid inverter? Ito ang klase ng inverter na pwedeng gumamit ng solar, battery, at grid power sabay-sabay. Kapag maaraw, solar ang gamit mo. Kapag kulang ang araw, automatic sasalo ang battery o kuryente galing sa grid. Kaya stable ang supply ng kuryente sa bahay. Ngayon, kapag nag-net metering ka sa Sibico, pwede mong ibalik sa grid ang sobrang solar energy mo at may credit ka sa bill. Now, kung alam na natin ang inverter, sunod natin anong wire ang kailangan. Example, 8 mm squared, pinarehas ko sa main wire para may allowance at hindi undersize. Hindi ibig sabihin na 14 amps lang ang load, yun na agad ang final wire. Consider din ang allowance at actual installation conditions. Example, actual bill ko dati nasa 5,968 pesos. Dito mo makikita bakit sulit ang tamang sizing. Now, naalam na natin ang load at inverter at wire. Based sa total load natin, around 3,250 watts. Recommended ko dito 6 kW hybrid inverter na. Bakit 6 kW? Kasi kailangan may allowance, hindi pwedeng sakto lang. Before pumasok sa inverter, meron muna tayong protection. 63 amperes breaker, AC source protection, at AC isolator switch, then AC 40 amps breaker. Then galing inverter backup, AC 40 amperes breaker papunta sa ATS, then RCBO bago pumasok sa bahay. Optional din, pwede ka mag-add ng battery kung gusto mo ng off-grid backup. Ngayon, tingnan naman natin ang battery connection. Galing sa inverter, dumudaan mo na sa 160 amperes DC breaker bago papunta sa battery. Protection ito sa DC side. May communication cable din from battery papunta sa inverter using RS485 battery terminal to BMS inverter terminal. Purpose nito para sa monitoring, battery control at protection. May limiter cable din sa inverter. Dahil wala pa akong net metering, ito ang pumipigil ng mag-export sa excess solar pabalik sa grid. So, kinokontrol nito ang solar production based sa actual load. Sa setup natin, naka-series ang PB1. Gamit tayo ng formula.
Current equals power divided by voltage. Power 610 watts times 5 equals 3050 watts. Voltage 47.9 times 5, 239.5 volts. Now, compute natin 3050 divided by 239.5 equals around 12 amperes. That's why I used 20 amperes DC breaker. May allowance na. May DC SPD din nakaparallel sa breaker para sa surge protection, lalo na sa solar side. Breaker for overcurrent, SPD for surge, and for the wire 6 mm squared or 10 American wire gauge PV cable. So hindi ito hulaan, computed talaga. Same din sa PV2, naka-series connection din ang 5 panels, 610 watts bawat isa, so around 3050 watts din. So kapag pinagsama PV1 at PV2, total system around 6.1 kilowatts. So ngayon, kumpleto na natin na-explain ang system mula inverter, protection, battery at solar input. Pero ang tanong, magkano ba talaga ang ganitong setup? Magkano ang kailangan mong budget para makapag-sit up ng ganito? Let's break it down. Huwag kang mag-alala, isa-isahin natin yan. Ngayon, i-breakdown natin ang actual cost ng ganitong solar setup. Sa solar panel, 610 watts bawat isa. Price around 4,100 pesos per panel. So kung 10 panels, total around 41,000 pesos. So roughly nasa around 6 to 7 pesos per watt. Inverter naman 6 kilowatt hybrid, around 41,000 pesos depende sa brand at supplier. Battery 314 ampere hour, 51.2 volts. So total ng main system 176,200 pesos. Sa additional materials, kasama dito ang breakers, SPD, wiring at railings or mounting system around 50,000 pesos. So kung DIY ka, total estimated cost around 226,000 pesos. Kung may installer ka naman, usually around 10,000 per kilowatt. So sa 6 kilowatt system, around 60,000 pesos ang labor. Total around 286,000 pesos. Mas mahal pero less hassle. Depende pa rin sa supplier at location. So ayan, na-breakdown na natin ang sample solar setup at total cost. Guide lang ito para mas maintindihan ninyo ang tamang sizing. Kung may natutunan ka, follow and subscribe para sa more solar tips. Iba-iba pa rin ang actual setup, depende sa load ninyo.